Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo Bakit? as chair. Because that is legally anomalous. Sa isang press conference, nagpaliwanag ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Zaldico tungkol kina Senador Mark Villar at Senadora Loren Legarda. Bakit nga ba sinasabing nasa affidavit ang paghahatid umano sa kanila ng pera, pero hindi na sila nabanggit sa pagdinig noong Huwebes? Nakatutok si Ian Cruz. Gumugulong ang consultative meeting ukol sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee Gatchalian Block. Nang mamataan naman sa Senado ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico kasama ang kanilang abogado. Ito, ang invitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tingnan nyo. Git nila, handa silang humarap kahit sa pagdinig ng Gatchalian Block. Kahit nag-abiso ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na wala silang imbitasyon. Sino ho ba ang nagsabi na natatakot ang 18 soldiers? Wala naman siguro. Siguro si Erwin Tulfo lang. Pero Nako po! tutulan niya Patay. siya kung pangungunahan ito ni Senador Erwin Tulfo na inakusahan ng 18 na tumanggap ng mali-maliatang pera. Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo Bakit? as chair. Because that is legally anomalous. Pasado alas 10 ng umaga nang hanapin ni Senador Robin Padilla sa session hall ang mga dating bodyguard ni Ko. 10:08 ng umaga naman nang makita sila ni Padilla sa lobby na problemado pa rin sa QR code ng mga bisita. Bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador, hindi hinaharang. Imbes Ayun, sa tama session hall yun. ay tinangkang dalhin ni Kasi, buti nga, hindi na ganun. Kasi makinig nga kayong mga uto-uto. Sorry huwag kayong uto-uto kay Gatchalian. Darating yung panahon, mapapalitan din yung mga nakaposisyon ngayon. 'Di ba? Kayo, nananatili dyan. Gusto nyo ba na may mangyari sa inyong hindi maganda? Masisante kayo in the future? Maano yung ano nyo? Ngayon, dapat, oo lang kayo ng oo kay Gatchalian. Gituturuan ko kayo kayo mga nandiyan, mga staff dyan sa Senate. Oo lang kayo ng oo. Oo. Tama, sir! We will protect the Senate! Ganun. Pero pagdating doon sa mga pinapapasok na yung mga ganyan-ganyan, pabayaan nyo na, tas sabihin nyo na lang, pasensya na sir, pero pinuntahan to ng senador. Di naman namin pwedeng harangin yung senador. Wala naman sila magagawa pag ginanon yun eh. Kasi siyempre, senador din yan. Dalamang huwag nyo nang anuhin. Di ba? Oo lang kayo na oo kay Gatchalian. Padilla ang grupo sa kanyang opisina. Pupunta sila. Pero bakit sa office mo, sir? May press con muna. Ako May ang press con. pumili. Ako ang nag-request. Okay, sir. Sir, punta kayo sa hearing? Punta kayo sa hearing? Pero hindi pa rin sila makaakyat dahil sa mga di-planchadong QR code ng visitors form. Habang naghihintay, ay dumepensa si Padilla sa bansag na peke umano ang flood control scam hearing ng kanilang paksyon noong Huwebes. Demokrasya itong bansa na ito. Kung ano sabihin nila, side nila yon. Ganun din naman yung sinasabi ng aming Senate President na ang nire-recognize na ay yung aming hearing. 10:43 ng umaga o makaraan ng isang oras nang makapanik na sina Baligod sa tanggapan ni Padilla kung saan nagpa-presscon. Dito ay tinanong si Baligod tungkol kina Senador Mark Villar na nahatiran umano ng mali-maliatang pera sa Las Naku po! Piñas pero di nabanggit noong Huwebes. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. Alam mo kung bakit nagkakaroon ng confusion? Itong mga media, dagdag bawas din eh. I mean, ang linaw na mga sinasabi ng mga Marines. Kahit nga yun, di ba, pag minsan meron tayong, halimbawa, yung tinanong natin, di ba, in-interview natin yan. Kayo ba, nakita nyo ba ng personal si ganito? Hindi po. Pero paano nyo nasabi si ganito? Di ba? Sasabihin naman nila, kasi po, nandito kami sa bahay nila, tapos nakita po namin yung staff, ganoon. Sila, yung mga Marines, honest eh. Huwag nyong baluktutin na, kasi ngayon, parang pinalalabas, binawi na yung kay Legarda, tsaka yung kay Mark Villar. Walang sinasabing binawi. Ang sinasabi nilang nila dito, eto yung nangyari. Eto yung nasa affidavit. Eto yung sinabi namin, huwag niyong dagdag bawasan. Kayong mga medyang bayaran kasi. Pinaiinit niyo yung ulo ko.
Ako init na init ang ulo sa mga bayarang media eh. Ang lina, at saka dalawang affidavit dyan ha. Yung isang affidavit na umiikot na hindi pirmado, peke yun. Dinagdagan nila yan na kung ano-ano. Ha? Tapos etong tunay na affidavit, sasabihin nila, bakit binago? Gago! Hindi binago yan! Hindi naman talaga tunay na affidavit yung umiikot sa social media eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan huwag kayong kakagat basta-basta dun sa mga umiikot na dokumento sa social media. Maraming mga, nanggaling yan dun sa mga guguluhin nila yung affidavit ng mga Marines sa pamamagitan ng paglabas ng peking dokumento. Syempre meron iba sa atin atat na atat mag-share eh. Misa kasi mga vlogger for the content din eh. Inuunahan talaga yung iba. Hindi, basta mauna kami maglabas ito o dokumento o kita nyo na, meron kami nakawang dokumento. Huwag nyo na kasing ganunin. Pag hindi nyo alam kung kanino galing, huwag nyo ipopost. Siguraduhin nyo galing talaga sa verified information tulad ng mga nilalabas dito. Tayo nga, hindi nga tayo umaano hanggang hindi talaga natin nakakausap yung mga pamunuan eh. Para sigurado. Kasi alam mo, pag ikaw nasunog na, kahit anong pintura mo dyan, sunog na yan. Hindi, ito, walang biro ito ito ang paulit-ulit ko sinasabi. Example ko ito. Lagi ko ito example sa mga empleyado ko. Pag ang papel, ang tawag doon, na-crumple mo na ganun-ganun mo na. Kahit pilitin mong tuwirin yan sa pamamagitan ng plancha, hindi yan tutuwid ng katulad ng bago. Ibig sabihin, yung tiwala, mawawala na. Pag ang tiwala, na-crumple na, yung credibility na-crumple na, kahit anong plancha mo dyan, mukhang natuwid na, pero hindi mukhang bago. Unlike, ito pang yung sinasabi ko nga, pag nasunog ka, di ba, nasunog ka sa mga impormasyon, naglabas ka ng dokumento, yung pala, peke. Halimbawa, kunwari, may nasunog kang upuan na nasunog. Gusto mong ayusin yung upuan na yun, pero sunog na. Gagawin mo, pipinturahan mo, kahit may abo na. Mapinturahan mo man yan, matatanggal yung pintura na yan kasi naabo na. Ibig sabihin, nasunog na. Naging uling na yan eh. Magiging, tawag doon, marupok na. Di ba? Magiging marupok na. So ano ibig ko lamang po sabihin nun? Importante talaga yung credibility. Kaya kayo mga vloggers, makinig kayo sa akin. Huwag kayo magpo-post nang hindi nyo sigurado saan galing. Kasi importante yung credibility. Pero alam mo, eto, masingit ko lang. Meron isang bagay na naaayos kahit magkamali ka. No, walang biro. And that is the blood of Christ. Hindi, totoo. Ito, walang biro to, walang joke to. Kasi ang taong mga kasalanan, once he is with Christ, he is a new beginning. New person. Kaya nga, kung papansinin yun sa scripture, hindi sinabing, aayusin ko yung puso mo. Aayusin ko yung, yung buhay mo. Hindi. Ang sinabi doon, I will give you a new heart. I will give you a new spirit. Kasi yung sira na, hindi na maayos yan. Kailangan na ng bago. Wala lang, naisingit ko lang. Sorry naman. Kasi marami kasi dyan na sinisip nila, hindi na maayos ang buhay ko. Lalo na ngayon, sa gulo ng buhay sa Pilipinas. Hindi na talaga maayos to. Hindi, maayos yan. Ibigay mo. Kasi wag mong piliting ayusin. Hindi maayos ang buhay ng tao. Wag mong piliting maayos. Ibigay mo sa Lord. Siya magbibigay sa'yo ng bago. Kasi ang lahat ng nasira na, hindi mo maayos yan. Kaya nga importante yung credibility sa pagiging vlogger. Pag yan, nasira na yung trust, wala na. Wala ka na. Ang hirap mo nang bawiin yan. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi. Nasa affidavit din ang paghatid umano ng pera kay Senador Loren Legarda, pero paglilinaw kanina. Kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita. Hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung... Alam mo yan nga maganda dito sa mga Marines na to eh. 'Di ba? Hindi nila
ayusin natin yung pagsabi ninyo ha, kasi para sigurado tayo. Hindi ganun. Basta what they know, they will write. Diba? Basta alam namin, pumunta kami dito, pumunta si Saldi ko dyan. Kaya lang, hindi nakapasok yung maleta. Sinulat nila yun eh. Sinabi nila yun eh. Tapos sasabihin ng mga media, ay, binawi nila yung kay Legarda. Ay, binawi nila yung kay Villar. Hindi. Paano mo masasabing binawi kung hindi mo naman nababasa yung affidavit? Yan ang mahirap sa media. Sasabihin nila sa mga headlines nila, binawi ng para masira yung credibility ng mga Marines. Hindi naman nila binabawi. Nakasulat naman yung sa affidavit nila. So walang pagbabawi doon. Paglilinaw, meron. Kasi mali-maling interpretasyon na lumalabas. Mahirap kasi. Ay nako, anyway mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Abang-abang po kayo kasi marami hong mangyayari this week. Naku po, malay nyo. June 8. Kailan ba ang June 11? Hindi. Kasi tandaan ninyo, araw ng kalayaan yan, di ba? Kalayaan ng Pilipinas. Sa Friday, yon. Naku po. Kalayaan din yan. Kalayaan mula sa tanikala ng mga demonyo. Kasi mananalangin. Ulitin natin yung revolusyon na tinatawag natin dito, spiritual revolution. That's what we need in this country. Sabi nga, righteousness exalts a nation. Yun lang. Hindi sinabing, SP Cayetano will exalt the nation. Walang sinabing gano'n. Duterte will exalt the nation. Wala. Ang sinasabi, righteousness exalt a nation. Sabi nga, without a vision, people perish. And that vision is definitely righteousness. Kaya kailangan natin ng isang spiritual revolution.